Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po ay nananawagan muli na inyo pong pakinggan at subaybayan at unawaing mabuti ang salita po ng Panginoon na akin pong ibabahagi ngayong araw po na ito. At hinihiling ko po sa Panginoon na bigyan niya po kayo ng kapangyarihan na maisabuhay din ang mga salita po ng Panginoon na inyo pong mapapakinggan ngayon pong araw po na ito. Sabi po rito sa ikalawang Korinto, chapter 1, verse 9, sa TLB, sabi po rito, nadama namin na kami ay tiyak na mamamatay at nakita namin kung gaano kami kahina upang tulungan ang aming sarili. Ngunit iyan ay mabuti dahil pagkatapos ay nilagay namin ang lahat sa mga kamay ng Diyos na nag-iisang makapagliligtas sa atin sapagkat kaya niyang bumuhay ng mga patay. Maaring sa isang punto ng atin pong buhay, nakita natin ang atin pong sarili na nangangailangan po ng tulong. At kung dumating yung pagkakataon o yung oras na iyon, kailangan mong aminin na kailangan mo ng tulong. At pagkatapos mo na maunawaan na kailangan mo ng tulong, kailangan mong hilingin sa Diyos na tulungan ka niya. Hingiin mo sa Diyos na tulungan ka niya. Sa madaling salita, kailangan po nating lumipat doon sa mindset na kailangan ko ng tulong, patungo po doon sa Diyos o Panginoon, kailangan ko po ng tulong ninyo. Nang si Apostol Pablo, ang isa po sa mga dakilang tao, isa sa mga dakilang apostol ng ating pong Panginoon ay bumagsak. Ang sabi niya po, sa binasa po natin kanina sa ikalawang Korinto chapter 1 verse 19, nadama namin na kami ay tiyak na mamamatay at nakita namin kung gaano kami kahina upang tulungan ang aming sarili. Ngunit iyan ay mabuti dahil pagkatapos ay nilagay namin ang lahat sa kamay ng Diyos at nag-iisang makapagliligtas sa atin sapagkat kaya niyang bumuhay ng mga patay. Pag-isipan po natin mabuti. Ito pong talata po na ito. Kung kaya pong bumuhay ng Diyos ng isang patay na tao, kaya rin niyo po na buhayin ang isang patay na kasal, isang patay na pagsasama ng mag-asawa. Kaya niyang buhayin maging yung mga patay na mga karera natin, na mga karir natin sa buhay, yung mga patay na mga pangarap, panaginip natin, at maging mga patay na pag-asa po natin sa atin pong buhay. Siya po yung Diyos na dalubhasa na yung kamatayan doon sa krus, kaya niyang gawing muling pagkabuhay, mga kaibigan na narito. Ang Diyos po ay maaaring gumawa ng mga himala kapag ibinigay po natin ang lahat doon po sa Kanya pong mga kamay. Sabi nga po doon sa isang quotation na nabasa ko, kapag atin daw pong inilalagay lahat sa kamay ng Panginoon, lahat daw po ng mga bagay po natin sa buhay po natin, makikita daw po natin ang kamay ng Diyos sa lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Pansin din po natin yung sinabi ni Apostol Pablo dito sa binasa natin sa ikalawang Korinto chapter 1 verse 9. Ang sabi niya, inilagay namin ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Lahat, yun po yung sinabi niya. Ito po ay kabuuang pagsuko sa atin pong Panginoon. Hindi lang niya sinabing, Diyos, ayusin mo yung aking pananalapi. Hindi lang po ganoon, mga kapatid. Na sasabihin natin, Panginoon, ayusin niyo po yung aming pinansyal na pamumuhay. Diyos, ayusin mo yung aking mga relasyon. Yung relasyon ko, ayusin niyo po yung relasyon naming mag-asawa. Ayusin po ninyo yung aming relasyon bilang yung relasyon ko sa aking mga magulang, yung relasyon ko sa aking mga kaibigan, yung relasyon ko sa aking mga kapwa mananampalataya, yung aking relasyon sa aking mga anak. Kundi, ibinibigay po natin yung bawat bahagi ng ating pong buhay. Ano po yung mga ibinibigay natin? Yung mga mabubuting bahagi ng buhay natin, yung mga masasamang bahagi ng buhay po natin, at maging yung mga magaganda at pangit na parte ng buhay po natin. Nais po ng Diyos na ibigay po natin ang lahat ng ito, mga kapatid na natin. Mga kapatid, naranasan mo na ba sumuko ng ganito sa Panginoon? Naranasan mo na ba na totoong sumuko sa atin pong Panginoon? Dumating ka ba na doon sa punto na sasabihin mo, Panginoon, ibinibigay ko na po sa iyo yung buong buhay ko.
Yung aking kagalakan, yung aking kalungkutan, yung aking mga pasakit, yung aking mga problema, yung aking mga sakit, yung mga tagumpay ko, at maging yung mga kabiguan ko sa aking buhay. Ano nyo, bilang isang kaibigan, hayaan mong bigyan kita ng babala. Ano pong babala? Huwag mong hintayin na bumagsak ka muna mula sa itaas pababa. Huwag mong hantayin na pilitin ka ng buhay na sumuko. May madaling paraan at mayroon pong mahirap na paraan para magbago. Ang madaling paraan ay ang makita yung liwanag. Ang hirap naman ay maramdaman yung init. Sa kasamaang palad po, marami po sa atin ang lumalaban po sa pagbabago. Ayaw natin ng pagbabago. Nahihirapan tayo na sumunod sa pagbabago. Hanggang sa yung sakit, hindi na po natin matiis pa. So huwag nating hintayin na masira muna lahat sa buhay po natin bago tayo humingi ng tulong sa Diyos. Ang nakakalungkot na katotohanan, marami pong mga tao, ang last resort po nila ay ang Diyos. Gagawin muna nila ang lahat sa kanila pong buhay. Gagawin muna nila lahat ng pwede nilang gawin. Gagawin nila ang lahat ng kanilang kayang gawin. At kapag pumalpak ang lahat ng iyon, saka lamang po sila lalapit at hihingi ng tulong sa Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, na ang nais po ng Panginoong Diyos, siya yung unahin natin na lapitan sa tuwing nangangailangan po tayo ng mga tulong. Sa mga panahon na nangangailangan po tayo ng pag-aaruga. Sa mga panahon na kailangan po natin ang Diyos sa buhay po natin. At huwag po natin kailanman sasabihin na hindi po natin kailangan ng Diyos. Nakakalungkot mang isipin. Pero marami pong mga tao ang ganoon pong iniisip. Minsan, lumalapit tayo sa tao, okay lang. Okay lang po yun. Wala naman pong masama na lumapit at humingi tayo ng tulong sa tao. Pero tatandaan po natin na ang tulong ng tao ay limitado. Samantalang ang tulong ng Diyos na pwede niyang ibigay sa atin ay walang hanggan, walang limit ang kayang ibigay ng atin pong Panginoon sa atin na tulong, mga kapatid. Kaya nga naman, sa pagkakataon po na ito, hindi ko alam kung ano po yung inyo pong mga pinagdaraanan sa inyo pong buhay. Hindi ko po alam kung ano po yung mga laban, yung mga problema, at maging yung mga kinakaharap po ninyong mga pagsubok sa mga panahon po na ito. Hindi ko alam kung ano yung mga binabata nyo po ng mga karamdaman, kabigatan sa inyo pong buhay. Pero ano man ito, mga kapatid, tatandaan po natin na kapag tayo po ay lumapit sa atin pong Panginoon, ang tulong po niya ay malaki, ang tulong ng Diyos ay napakasagana, mga kapatid. Hindi po pwedeng tapatan ng anuman pong mga pangangailangan, ang kakayanan po ng Diyos na magbigay. Hindi po pwedeng tapatan ng anuman pong karamdaman, ang kakayanan po ng Diyos para magpagaling. Hindi po pwedeng tapatan ng anumang problema ang kakayanan po ng Diyos na magbigay po ng solusyon. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. At ganito po yung sinasabi ng The Message, paraphrase ng Biblia. Dito po sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 3, ganito po ang sinabi, mapalad ka kapag nasa dulo ka ng iyong lubid. Mapalad ka daw. Na para bang susuko ka na. Nandun ka na sa dulo. Bakit? Kapag mas mahina ka, higit ang Diyos at yung kanya pong pamamahala. Higit ang Diyos, mga kapatid. Mas malakas ang Diyos kaysa sa atin. Mas alam ng Panginoon kung ano po yung bagay na makabubuti para po sa atin. Alam ng Diyos yung simula at yung wakas ng buhay natin. Alam niya rin yung ating mga pinagdaraanan sa buhay. Alam niya kung paano ito nagsimula. Alam niya rin kung paano ito magtatapos. O paano ito bigyan ng solusyon. Sabi nga po nila, ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya naman kung meron pong mga problema tayo sa atin pong buhay, sambuniin po natin siya. Siya po ang nakakaalam ng atin pong buhay. Batid po niya ang laman ng puso at isipan natin. Alam niya ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. At kung meron man tayong mga suliranin sa mga panahon po na ito, tanging ang Diyos ang pwede pong magbigay ng totoong solusyon sa mga bagay po na yan. Ano ba? Kapag sa wakas bumitaw ka diyan sa mga ginagawa mo
na pag-i-struggle para masolusyonan yung mga bagay po na yan, papasok po ang Diyos sa sitwasyon mo. Kaya hayaan mo siya na kumilos ngayon sa iyong buhay. Kaya narito po yung proseso na kailangan po natin gawin. Unang-una, aminin po natin na kailangan natin ng tulong. Kaya ngayong pamagat ng atin pong mensahe, ngayong pong gabing ito'y pinamagatan kong, O Diyos, tulungan mo ako. Tutulungan tayo ng Panginoon kung aaminin po natin na kailangan po natin ng tulong po niya. Pangalawa, magpakumbaba po tayo na hilingin sa ating pong Panginoon, sa Diyos, na mag-take over sa sitwasyon sa buhay po natin. Isuko po natin lahat sa Panginoon. Sumuko po tayo sa Kanya. At sabihin natin, Lord, wala na po akong magagawa dito. Ibinibigay ko na po ang lahat ng ito sa inyo pong mga kamay. Yun ang kailangan po natin gawin. At hayaan mo siya na siya po ang mag-take over, ang pumalit doon sa sitwasyon po na yun. At siya po ang makipaglaban. Siya po ang magbigay ng solusyon. Siya ang tumulong sa iyo sa mga panahon po na yun. Pagkatapos, ibigay mo lahat sa ating pong Panginoon. Lahat ng problema mo, lahat ng mga kabigatan mo, lahat pati po yung mga kasalanan mo, yung pagmamataas mo, yung mga sakit mo, yung mga hinanakit mo, at panoorin mo siya kung paano niya babaguhin yung sitwasyon mo sa iyong buhay. Kaya kailangan po natin ng Diyos sa buhay po natin ito. Naalala ko po yung isang kwento kung saan meron pong isang lalaki na bit-bit po niya yung isang sakong bigas na naglalakad po siya doon sa gilid po ng daan. Nadaanan po siya ng isang nagmamaneho, ng isang owner, jeep. Na kung saan naawa po ito at tuminto po doon sa kanya pong tapat. At sabi po nitong driver sa kanya, Manong, pwede na po, sakay na po kayo upang hindi na po kayo mahirapan pang maglakad. Sumakay naman itong lalaki na ang bit yung sako ng bigas. Pagsakay po niya, nagpatuloy po sa pag-andar itong jeepney type na owner po na ito. At alam niyo po nangyari, yung driver nung owner na yon, tinignan niya po yung salamin. At alam niyo po kung ano pong nakita niya? Nakita niya yung lalaki, nakaupo doon sa likod ng kanya pong sasakyan, pero bit pa rin yung bigas, yung isang sakong bigas sa kanya pong balikat. Oo, umupo siya. Hindi na siya maglalakad. Pero yung bigat na buhat-buhat po niya ay hindi niya po inilapag. Marami pong mga tao sa mga panahon na ito ay ganyan po ang ginagawa. Nasa presensya ng Diyos na nananalangin, pero halos ayaw isuko yung kanila pong mga kabigatan sa buhay. Nasa presensya na ng Panginoon na nakaupo, maaring sa paanan ng Panginoon, pero ayaw mo pa rin ibaba at ilagay sa kamay ng Diyos ang inyo pong mga kabigatan sa mga panahon na ito. Ang nais ng Diyos, sabi niya sa kanya pong mga salita, ang ipinangako po niya, mga kapatid, at ang imbitasyon niya sa atin ay lumapit tayo sa Kanya. At bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Yan ang nais ng Panginoon. Kapatid, hindi lang kapahingahan ng ating pong mga physical na pangangatawan, hindi lamang kapahingahan ng ating pong kalooban, kung hindi kapahingahan din ng mga kapatid, hindi lang ng isipan, kundi higit sa lahat ng ating pong kaluluwa ang kaya pong ibigay ng Panginoon. Kaya kanyang iligtas sa iyong mga kasalanan, kaya kanyang patawarin. At kung siyang tatanggapin at susuko mo ang iyong buhay sa kanya, sigurado na ikaw ay kanyang tatanggapin. Ano man ang iyong kasalanan, ano man yung iyong mga nagawa, ang pagmamahal ng Diyos sa atin na mga tao ay walang kondisyon. Inibig niya tayo kahit tayo ay makasalanan pa. Kaya nga namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay mapatawad at malinis sa ating mga kasalanan. Kaya nga naman, tulungan tayo ng ating pong Panginoon. Ano man yung mga suliranin mo ngayon sa iyong buhay, maaring yan ang iniisip mo yung pinakamabigat na kinakaharap mo sa panahon na ito, ay iyong problema. Pero tatandaan mo, hindi yan ang pinakamabigat na problema mo. Ang pinakamabigat na problema ng tao, kasalanan. At binigyan na po yan ng solusyon ng Panginoon 2,000 taon na nakakaraan doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kailangan lang natin gawin, maniwala at sumampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung yun po ay nasolusyonan na ng Panginoon, hindi niya kayang solusyonan yung mga problema mo,
Yung problema mo sa pera, yung problema mo sa tuition, mag-graduation na naman, wala ka pa rin pambabayan sa eskwelahan. Yung problema ninyo sa inyong pamilya, yung problema ninyong mag-asawa, yung problema ninyo sa inyong pamilya na halos hindi masolusyonan, kaya ng Diyos na bigyan niya ng solusyon. Ang kailangan nyo lang, aminin na kailangan ninyo ng tulong niya. Magpakumbaba ka sa kanyang harapan at ilingin mo sa kanya na mag-take over sa iyong buhay. At panghuli, kailangan po nating isuko lahat ng yan sa ating Panginoon, sa kamay ng makapangyarihang Diyos. At makikita mo ang kapangyarihan niya, makikita mo ang kapahingahan, ang kapayapaan, kagalakan sa kabila ng lahat ng yan. Tulungan ka ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, akin pong dalangin ang aking kaibigan o kapatid sa pananampalataya na nanonood, Panginoong Diyos, at nakikinig sa mga oras na ito. Ano man ang kanyang pong kalagayan, Panginoon, nababatid niyo po ito. Kaya naman akin pong dinadalangin na tulungan niyo po siya, Panginoong Diyos, na lumapit sa iyo. Yamang alam po namin ang imbitasyon niyo po, Panginoong Diyos, ay kami ay magpahinga sa inyo pong presensya. Magkaroon kami ng kapahingahan, Panginoon, sa inyo pong piling, Panginoon. Pumayapa ang aming kalooban, pumayapa ang mga bagyo na nararanasan po namin sa panahon na ito. Salamat, Panginoong Diyos, na kaya niyo pong bumuhay ng mga patay. Kaya niyo bumuhay ng mga sirang relasyon. Kaya niyo bumuhay na parang ng mga pag-asa na parang wala na po, Panginoon. Wala na pong patutunguhan. Lord, marami pong salamat na nandyan po kayo, Panginoon, para po sa amin. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang kanila pong buhay, Panginoon, at nawa maunawaan po nila. At gabayan mo sila, Panginoon, at matutunan po nila na ialay at ibigay, Panginoon, sa inyo pong mga kamay ang lahat at ipagkatiwala ito, Panginoong Diyos. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga kapatid ko pong ito sa kanila pong mga sitwasyon sa panahon po na ito, Panginoon. Kung meron mang may mga sakit, Panginoon Lord, I pray for healing. Para doon sa mga nakikinig, Panginoong Diyos, na may mga problema, Lord, bigyan niyo po sila ng karunungan, bigyan niyo sila ng katatagan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga problema po na ito. Kung sila, Panginoong Diyos, ay distracted, Panginoon, ng mga kasalanan, ng kalayawan, Lord, I pray na baguhin mo sila, Panginoon, na ma-meet kanila, Panginoong Diyos. At kung gusto nilang magbago, Lord, ikaw lang ang pwedeng bumago sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po sila, akayin mo sila, Panginoon, sa inyo pong presensya, Panginoon. At para naman, Panginoong Diyos, doon po sa mga may mga pangangailangan, Panginoon, akin pong dalangin, Panginoong Diyos, na ipagkaloob mo ang kanila pong mga kahilingan, Panginoong Diyos. Marami pong salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig at nanood ng mensahe po na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat muli sa inyong pong pagsubaybay sa short devotion po na ito. Sa susunod po na gabi, sa susunod po na araw, ay matutunghayan niyo po ulit yung kasunod ng mga short devotion po na ito. Hinihiling ko na patuloy po niyo pong subaybayan ito at matuto sa salita po ng Panginoon. Aking pong dalangin na kayo po ay kanya pong pagpalain. Marami pong salamat sa inyo at God bless you po. Purihin po ang Panginoon.